tumatawid sa mga ilog-ilog. Kasi naalala ko nung bata ako, nakasakay pa ako dyan dumadaan kami sa ilog, kayang-kaya ng kalabaw tsaka ng bakay. Kung ganito kalakas ang agos, Yan, may current nga. oo, sabi ng mga meron tayong bulalo mamaya. Pero nailigtas ba yan o ginawa ng bulalo? Malamang. Nailigtas siguro yan? Oo. Hanapin na may-ari yan eh. Yun lang. Bantakin mo, pati yung fast food chain, no? City yan dyan. Yung hindi ito ibig sabihin highway yan, ha? Ay, ito dinadaan. Hindi ba ito ilog? Hindi ilog. Akala ko tabing ilog ito. May drive-thru dun eh. Paano kung ilog yan? Drive-thru, nakabangka. Ganun. Hindi, akala ko parang araneta na may gilid sa mayroong karsada, no? Hindi. So talaga ito, highway pala talaga ito. Highway yan. Kaya pala may mga traffic signs pa, oh. Oo. Kaya ngayon, ang sabi ng gobernador ng Cebu, si Governor Baricuatro. si Pamela Baricuatro, oh. Cebu provincial government, gobernador. Oo. Kasi ang daming apektado sa Cebu eh. Ang sabi niya dito, Jen, lahat ng flood control project sa probinsya mula 2019 ay ghost. Kung hindi man ghost ay substandard. Naku po. 26 billion pesos ang ipinondo dyan, Jen. Magkano? 26 billion pesos? Oo. Wow. Ang sabi niya rito, you began to ask the question kung bakit grabe yung flash flood dito when we have 26.6 billion for flood control projects. Bigla kong naalaala, Nelson, kung bakit nabuyangyang ang issue ng yung kalumpit, yung pinuntahan ng Pangulo. Di ba dahilan din yung paglubog ng baha nung tumama yung malaking kalamidad yung doon? Nung chinek nila, meron palang mga flood control projects doon. Yes. Ngayon para sa tingin ko, parang ang katalagahan na ang gumagawa ng kaparaanan, ano? Talagang sinisiwalat na. Parang itinatago ninyo, kung saan dapat tingnan, kung alin ang dapat na investigahan dyan, ha? So, ibig sabihin ni Governor, kung naisagawa lang ng maayos, yung 26 billion flood control projects, sigurado, babahaman, pero hindi ganito ang sitwasyon, no? Tingnan mo naman ang nangyari. Nasaan na yung mga bahay? Paano ka hindi magagalaite, no? Oo. Hindi ka manggagalaite sa galit ng mga ganyan. Ako talaga naman, ang problema, Jen, baha dyan sa Cebu, di ba? Ito naman, saan lugar ito? MBC Manatad. Cebu rin ba ito? Pasig River na ito. Hindi, Cebu pa rin ata ito, no? Ganyan ang sitwasyon, no? Baha sa Cebu, ha? Pero alam mo ba kung saan nag-iimbestiga ang ICI ngayon? Siyempre, imbestigahan nila yung... Dapat ito, di ba? Dapat yung mga apektado kaagad. Ganun ba? Pero ang ICI po ngayon ay nasa Davao City. At ang tinitingnan nila ay yung rock netting project doon. Di ba bumaha din dyan? Hindi kaya? Hindi ba tinamaan ng tino itong ano? Wala Tinan mo tuyong-tuyo eh. Hindi, kasi baka inuuna lang nila yung Davao, next nila Cebu kasi, di ba? Ewan ko. Rock netting. Usually, rock netting, ang project niya, doon sa mga dalisdis, gaya ng Benguet, Mountain Province, kasi mga falling rock. Yun ang sinasalo ng rock netting eh. Parang ito hindi naman, may rock netting ba daw Isa dyan? daw sa investigan dyan, pati yung isang flood control project na nasira last year. Ayan, no? May kaunting sira. Pero buo pa rin. Buo, yun. Pero nakatulong naman, ginawang sampayan At ang House of Representatives, ang iimbestigahan naman ay ang Dolomite Beach. Saan ka ba naman nakakita ng ganyan, Jen? Ha? Mukhang... Oo. At least may target sila. So, Talaga naman. Parang iginaguide na kayo ng katalagahan Di ba? Parang ito na. Ipinakikita na. Yun bang pinagkakatago-tago dati? Ngayon ay gumagawa ng katalagahan na ito. Ito ang tutukan ninyo. Ito ang imbestigahan ninyo. Para nga ding nang-iinis din ang katalagahan dyan Bakit daw? Dahil noong sinabi nilang, hindi kami, sinabi ni Congressman Terry Ridon,
Bakit nyo ako binabas? Ha? Kahit Oh. pa 1 milyong troll ang mangbas sa akin araw-araw, tuloy ang investigasyon dyan sa Dolomite Beach. Iimbestigahan ganon. natin yan. Oh. Titingnan natin kung talagang kailangan ba yan, napapakinabangan ba yan, nagsasayan lang tayo ng pondo dyan. Ang ginawa dyan ng mga nakatalagahan, Oo. nagpuntahan yung maraming isda dyan sa Dolomite. Akala ko nagpuntahan ng maraming tao. Bagamat marami na ata laging tao dyan. Ano? Oo. Oo. Sa mga larawang viral ngayon, akala ko hindi ako makapaniwala eh. Oo. Ang daming isda sa Dolomite, sa Manila Bay ngayon, Jen. Ibig sabihin, nabuhay ang ano? Nabuhay. Nabuhay ang dagat dyan? Ang ibig sabihin, natupad po yung kautusan ng Supreme Court na una, linisin yan. At pag nalinis na, dapat maabot ang level na yan ay pwedeng mabuhay ang mga isda. O yun. At kung pwede ay pati tao, pwedeng makapaligo dyan. Ganong level. Ang linaw ng tubig dyan. Yung bang mga isdang yan, maglalamierda dyan kung... Ano bang isda yun? Biya? O ano, yung... anong tawag doon? Sa may gilid lagi ng ano, yung... May isdang tawag dyan eh. Nakalimutan ko maliliit na. pa eh. Mukhang... Biya kasi fresh water yun. Hindi sa alat eh. Hindi. Oo. Ngayon, yan pa rin tuloy pa rin ang investigasyon dyan. Ay, tutuloy daw ni Kong Terry. Tuloy, oo, November 17. Ayun. Oh. Ako naman dyan, hindi ba tayo magsasayang lang ng pera dyan pagka yan ang inimbestigahan natin, di ba? Mas maraming pwedeng imbestigahan, Mas ganun ba? marami. At kung gusto nyo imbestigahan nyo, pwede namang mag-meeting na lang kayo, patawag nyo na lang yung mga... Hindi ba? Kasi yan physical na pupuntahan eh. Di baka naman may nakikitang importante si Kong Terry doon sa usapin ng Dolomite Beach. Nakita niya dyan yung kanyang titulo sa Harvard. Na Titulo sa Harvard? Ipinapakita niya ngayon. Kasi sabi ng mga netizen, Oo. anong klaseng katalinuhan mayroon ka? Na pati yung Dolomite Beach, nakiganda-ganda. Iimbestigan mo, samantalang napakaraming problema ng bansa. Oho. Na isa kang BO-BO. Naku, masakit yun ha? Di ang sabi ni, anong BO-BO? Tingnan nyo, eto aking mga sertipiko. Ay, pinakita yung mga credentials niya ngayon. Alumni ako ng Harvard. Abay, congratulations po. Yung pala, Oh. ano pa lang pala yun, parang nag-seminar lang. Nung hinahanap, Na-fact check ba? hindi naman pala makita na siya ay talagang nag-graduate doon, Jen. Iba kasi yung graduate tsaka yung mga... Mayroon silang mga non-formal studies yan eh. 2 weeks, 3 weeks. Yung mga ganon. 1 month, mga ganon Yes, seminar. oo. Nilagay na niya. Kasi may grupo ng mga congressman dati na inimbitahan ng Harvard eh. Na yun, parang 1 buwan yata. Pero wala pang 1 buwan pala, no? Dyan tayo naman, mga nagbabayad ng buwis, di ba? Oho. Papayag ba tayo, mga babayan, na yung ibinabayad ng buwis natin ay sinasayang lang nila na sa mga Ganon. investigasyon na ganito? Bakit imbestigahan mo to? Ano kaya ang motivation? May nakita ba siyang hindi magandang dulot ng Dolomite? 2 bagay, Jen. Okay. Una, nagsayang lang daw tayo ng pondo dyan. Sa Dolomite? Oo, pangalawa, Okay. hindi kailangan yan. Dapat, ang ginawa daw dyan ay yung filtration ng tubig. Ganon. Hindi ba hindi ba kasama dyan sa... Natural filtration yan eh. Oo, tsaka alam ko, isang kabuuan, isa lang yung Dolomite eh. Yes, Yun oo. ang parang, kung tawagin ay cosmetic eh. Oo. Napapaganda. Pero hindi mo mapapaganda yan, Jen. Hindi, halimbawa, yun lang ibabaw ang ginawa mo. Oo. Pinaganda mo lang, pero marumi ang tubig, wala kang makikitang buhay na isda dyan. Ay, oo naman. Oo, tama ka. Oo. Nako. Dapat nga do, sabi mo, ipatawag mo na lang ang DNR, patanggapin mo yung report, di ba? Kasi meron namang mandamos dyan ng Korte Suprema eh. Yes. Parang 18 government agencies. 13. 13 ba? Agencies. Oo. Ayun, pati kasama tayo LGUs. Yes, marami. kasama. Na sila ay nagre-report buwan-buwan kung ano na status. MMDA. Yan, oh. DENR. Yan, oh. Lahat yan ay inatasan ng Korte Suprema. Manila City Government, LLDA yata, ganun din. Linisin ang Manila Bay. Mula Bataan hanggang Bulacan, Kaya hanggang Cavite. hindi mo po pwedeng Hindi pala sabihin Tama, na basta-basta ginawa yan dahil yan ay may utos ng Korte Suprema. Ayun. Hindi ba? Oho. Baka ma-contempt ka dyan, Ginoong Terry.
Oho, pinakamabutihan makipag-ugnayan siguro sa Oo. Supreme Court at saka sa DNR, Kaya nga. yung mga agency ng gobyerno. Kasi bakit dyan tayo nakatuon? Hindi nyo ba, bakit hindi nyo lang imbestigan kung bakit hindi natin mapababa ang presyo ng mga bilihin? Doon pa may pakinabang tayo, di ba? Ayan, oo. Siguro nga, So, dyan pala ang focus nila. Yung, Yan ang focus. ano yan, yung TRICOM, di ba merong yung TRICOM Eto nga, Jen, ha? Oo. Eto mga babayan. Itong si Congressman Terry Ridon, ang iniimbestigahan niya yung flood control project, di ba? Tama, Nung nakaraan, di ba? Oo. Panay ang patawag niya. At tanong, ang problema, habang nag-iimbestiga, ay yung mga amo niyang tinatamaan Oho. Tapos bigla niyang hininto. Oho. Hininto mo, tapos bigla ka magdo-Dolomite Beach. Di halatang halata ka naman, pare ko. Di Naku ba? po, Ay, ano kaya ang mensahe gusto niya parating sa taong bayan tungkol sa bagay na yan? Ewan ko, Jet, kung pati nga yung mga kampi niya ay sang-ayon dito ha? Aha. Bagamat dalawa na silang congressman, si Tinio, ano pangalan nun? Si Antonio, Tony Tinio. Oo. Tsaka silang dalawa. Aha. Ito ang kanilang isinisigaw Ayun. Huwag nating papalagpasin yan, mga babayan. May katiwalian dyan sa Dolomite Beach. Bakit yung napakaliit na hanep, nakikita mo, pero yung batong nasa Hanep, di ba yung kuto ng manok? Kuto ng manok. sobrang liit niya, di ba? Kung ikukumpara mo sa trilyon, bilyon. Oho. At yan yung nakikita naman, napapakinabangan di ba? Naku po. Mhm. Yan ang problema natin. Ang dapat nating imbestigahan siguro dyan, natutupad ba yung utos ng Korte Suprema nung 13 government agencies na linisin ng Manila Bay? Siguro mas buti-buti pa yun. Oo. Di ba? Mula nung ito ilabas ng Korte Suprema, ano na nagawa yung improvement sa Manila Bay? Kaya lang dyan, ganun Diba? pa rin ha? Ayun. Wala pa rin sa kanyang jurisdiction yan dahil Ayan. dapat dyan ang nagtatanong yung Supreme Court di ba? Ayan, tama ka. Kasi sila ang nag-utos na linisin yan Oho. Hindi ba? Ayun nga, kasi dapat kunin na lang nila ano ba latest report. Oo. Kasi monthly meron nga yan, sa pagkakaalam ko at Oo maging nga. sa part ng DNR. Secretary Rapi Lutilla, dapat siguro ay magpaliwanag sa part ng DNR. Sino ba mga pisalis ng DNR ngayon? Nawala na yung si Loy Sagay, no? Secretary Rapi Lutilla. Mula at naupo si Secretary Rapi Lutilla sa DNR, parang napakatahimik Andiyan pa ba si Yusek Mitch Kuna? Andiyan pa ata, no? Yusek Jonathan Leones. Ayan, at ang iba pa. Sana tignan natin. Yaman din lamang interesado po ang Kamara. Sino? Kong Terry Ridon tsaka si Congressman Tinio. Oo. Yan. No? Para sa akin dyan, pagsasayang ng pera yan. Ganon. Di ba? Oho. Pwede namang kung sa bagay, si Congressman Ridon, pagsasayang ng pera ang alam nito Kaya siya natanggal dun sa, di ba? NAPSI ata yun, Oo, NAPSI dati. kasi abroad ng abroad. Ginagastos yung pera ng taong bayan. Nung panahon ni Oo. dating Pangulong Rodrigo. Ito sa mga, cabinet position din naman yun, yung NAPSI. Anti-Poverty Commission ata. Kaya nga, dati. ewan ko kung ano ang mukhang maihaharap mo sa tao, ha? Ngayong binabagyo ang Cebu, Bacolod, lubog ang mga kababayan natin, pero ang mata mo, ang focus mo, Dolomite Beach. Hindi ba, Jen? Parang may pinupuntirya, no? Ayun nga. Para mayroong gustong puntiryahin. Hindi man lang sabihin, nakikiramay po kami sa Ayan. mga nasalanta ng Cebu, pero mas importante itong Dolomite Beach. Ganun ba? Hindi ba? Oho. Minsan siguro isang araw pagpaliwanagin natin si Kong Terry Ridon. Kung ano man ang kanyang motibasyon sa bagay na ito. Buti pa ang ombudsman, Jen. Aba, Mabuti pa si Ombudsman Crispin Remulla. teka. Ha? Bakit? Meron bang bago ngayon kay Ombudsman Boying Remulla? Kahapon nito hindi lang natin naihabol dahil sa naubusan tayo ng oras ha? Hindi ba sa lahat ng investigasyon, itinuturo si Saldico na may malaking kinalaman dito sa maanumalyang flood control project? Pero ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, yan na. teka. Hindi po pwedeng si Saldico lang yan. Iyan ang sinasabi ko. Hindi pwede. Pwede bang si Saldico, ang chairman ng House of Appropriations Committee, pero yung mas mataas sa kanya, walang alam dyan? Kasi siya, napakatagal ding congressman ni Congressman Boying Remulla.
Oo. bago naging DOJ at bago Yes. naging ombudsman. Sabi ni Ombudsman, hindi pwede. Dapat dyan managot din si dating Speaker Martin Romualdez. But teka lang, di ba ang usually naman ang mga House leadership, binoboto ng kapulungan yan eh. Di ba? Ganun ang, anong paliwanag niya? Bakit? Siyempre... Dahil siya daw ang naglagay ng chairman ng House Appropriations Committee. Kay Saldico. Kaya yan naupo sa pwesto. Choice niya, tapos binoto sa plenaryo. Kung sino yung gusto ng speaker, siyang masusunod. Hindi ba? Tama yun, tama. Kaya dahil dyan, ang sabi niya, kung kakasuhan si Saldico, kakasuhan din ng ombudsman si dating Speaker Romualdez. Yan na ang sinasabi ko. Boyeng Rimulya yan? Boyeng Rimulya yan. Ombudsman? Ombudsman ito. Mabigat. Ito ang dating DOJ Secretary. Mabigat. Ito ang nagsabing, yes, you can bend the law to please the people. Yes, sir. Yes. Hindi, mukhang sa tingin ko, kung talagang desidido siya at interesado, abay, gawin siguro. Di ba? Ano ang dapat mo na itanong dyan? Kailan nila kakasuhan? Talagang kakasuhan ba talaga nila? Kakasuhan. Si Saldico at saka si Speaker? Sabay-sabay yan. Oo. Ba? Eh, paano ngayon ito? Isa pang tanong. Ang isa pang Sana tanong. matarget mo yun. Para Ano ba? sa sagot na ito. Ako, hindi ko alam eh. Di ba may kaso, kailan? Ano pa ang dapat mo itanong? Ano ikakaso? Sinasabi natin. Yan. Baka magdiwang yan ng... kasi sabi ni Ombudsman Boying, may mga magdiriwang daw ng bagong taon sa pulungan eh. Ano ikakaso dyan? Eto na. Humawa kayo sa inyong mga upuan. Sige, nakahawak na. Magsuot kayo ng seatbelt kung kayo nasa sasakyan. Yan. Naku, Sarado ang mga bintana dahil baka may biglang malakas na hangin. Ha? Para baka mabigla na naman ako dyan ha. Magugulat ka rito. Oho. Ano ang ikakaso ng ombudsman kay dating Speaker Martin Romualdez? Kasi may mga wala naman ako kinalaman sa pagbuo niyan eh. Kami hoy sa leadership ang 2 taon lang bumubuo niyan. Hindi. Oho. Speaker ka, dapat may kaso ka rin. Yan ang sabi ni Remulla. Okay. At ang kaso mo ay gross inexcusable negligence. Gross inexcusable negligence. Kapabayaan. Kapabayaan. Ano pa? Yun lang. Ha! Delayed reaction. Nakakabigla na. Mamaya pakinggan natin mismo. Walang hindi nga krimen to. Hindi, baka graft in corruption, plunder, wala. Excusable negligence lang. Negligence. Unexcusable. Gross unexcusable. Pinalala lang, pero... Hindi, kasi unexcusable Hindi mapapatawad na kapabayaan. Pero durahin mo na yung adjective na yon. Negligence ho ang kaso. Kapabayaan. Parang sinabi mo, gumawa ka sa laysay. Yan lang. Magpaliwanag ka. Talaga naman, ombudsman. Mamaya Parang, pakinggan natin, ha?